Time bangal daw ko yung mga pamilya ngayon ay pupunta kami sa kabilang bangir. Just, susunduin nga pala namin yung kuya ni Papang na ito nga ay nag-harvest ng kanyang pananim na lemon. Hindi pa nga kami nakakarating ay nakaturog na nga itong batang ito. Matagal-tagal na nga rin nang hindi ako nakapunta dito kaya naman maglalakad-lakad muna nga ako at nakita ko nga may kulungan na sila ng baboy at may alaga na silang dinosaur. Mini dinosaur ganun. Hindi ko nga alam anong tawag nyo dyan mga kafamilya pero sa amin nung mga bata kami ay alibot. Hindi ko nga alam bakit alibot ang tawag dyan. So by the way, ayan sinilip ko nga itong kanilang kulungan, wala pa nga itong laman. At napatingin nga rin ako dito sa gilid dahil naalala ko nga na dito kami nagde-date ni Papang noon. Charot, I mean dyan kami nagtatanim nung wala pa kaming anak. Bumalik na nga rin ako kung nasan sa sasakyan dahil baka nga maawan yung anak ko, baka takawin ng mga unggoy ba, ganun. Charot. So habang naghintay nga ako kay Papang ay naglakad-lakad na nga muna ako dito sa bagong gawang kalsada. O diba kahit ganito nga sa amin at liblib ay pinagmamalaki ko nga nagawa na ng barangay na maging kalsada itong daan namin. Bilang farmer kasi sa mga ganito kalalayong lugar ay malaking hindrance talaga kapag hindi pa naayos or nasemento ang mga daan. Naalala ko nga kwento pa nga ng mga magulang ni Papang na pahirapan talaga noon sa pagbebenta ng kanilang pananim dahil hindi pa nga sementado ang daan at hindi pa nga uso or wala pa nga pambili ng sasakyan. Ay may mga oras talaga na mapipilitan silang buhatin ang kanilang mga paninda mula dito sa amin hanggang sa main road. O diba grabe ang hirap ng buhay noon. Balik na nga tayo sa kasalukuyan. So ito nga ay namasyal pala yung papa ko dito at itong oras na yan ay nagpapaalam na nga si Mela dahil uuwi na nga ang aking papa. After ng araw na yan kinabukasan ay gagawa na naman tayo ng kalukuhan kaya samahan niyo ako mga kapamilya. Pero bago kumpisahan ay kain muna tayo ng panghimagas. Charot. Syempre alam nyo na yan kung tayo mga may hirap ang laman ng lalagyan ng ice cream ay isda. Ibinabad ko nga yan sa asin at saka sa tubig. Dapat nga yan ay overnight lang pero naging 2 araw dahil napaka-busy ko ngang babae. Char! Alam nyo ba mga pamilya na isa sa paborito kong inuulam ay tinapa. Noong bata pa nga ako ay gustong-gusto ko pag bumibili si mama ng ganito at mapaparami talaga ako ng rice. Pero sa panahon ngayon ay napakamahal na nga neto. Agree ba kayo dyan mga kapamilya? Kaya naman naisipan ko manood kung paano ba gumawa neto at na may napanood nga kung madali lang pala yung homemade na tinapa. So ito na nga ipapakita ko sa inyo. Pagkatapos ko nga ito ibabad sa asin at tubig, pwede namang 4 hours, pwede ring overnight. So pagkatapos yun, i-drain lang natin yan and then papatuyuin saglit. And then after that, ay ilalagay natin ito sa my steamer. Kapag ilalagay pala ito sa steamer, dapat pinapahiran ito ng mantika para hindi dumikit yung isda. I-steam natin ito ng 10 to 15 minutes lang. Ang dahilan pala kung ba't natin ito binababad sa asin na may tubig para mawala yung dugo doon sa isda. Kaya kung napansin nyo mga kapamilya, ay red nga yung tubig nung dinedrain ko yung isda. So dito na nga tayo sa pinaka-importanteng part. Kakailanganin pala natin dito ng foil. 3 layer pala yung ginamit ko dahil manipis nga itong nabili ko. Pero kung makapal naman yung nabili nyo, ay okay na yung 2. And then lalagyan natin ito ng bigas, tsaa at asukal. Yung tsaa ay any flavor ay okay lang naman. Sa bigas, basta hinati ko lang yung lata na yan sa 2 dahil 2 steamer nga ito. Tapos yung tsaa 2, tapos yung asukal ay 4 or 5 na kutsara ang ginamit. Pinahanginan ko nga itong in-steam ko kanina tapos nilagyan ko ng asin magkabilaan. Noong unang try ko dito ay sobrang palpak talaga dahil wala nga itong kaalat-alat at yung amoy lang, yung aroma lang ang meron. Pero sabi ko nga hindi ko susuko dahil gustong-gusto ko talaga itong ulam na ito. Kaya naman ay sumubok ulit ako. So itong pinapakita ko sa inyo ay pangatlong beses ko na pala itong gagawin. So ayan, gumamit nga ako ng palayok, inilagay ko na nga yung foil dyan. Tapos pinatag ko lang ng maayos yung mixture natin kanina. Mixture talaga. Tapos ipinatong ko na nga yung ating isda. At i-steam natin yan ng 25 to 30 minutes. Depende pala ito sa isda na inyong gagamitin. Inayos ko nga ng mabuti yung foil para walang ganong sumingaw at mas mag-concentrate yung magiging amoy at saka yung magiging kulay ng tinapat. Ang goal natin dito ay masunog yung nasa ilalim. Dapat nga sunog na sunog yan pero okay lang yan dahil nagmukha namang tinapa itong ating ginawa. Ang gusto ko sa way na ito ay yan yung foil pwede mong tanggalin at itapon na diretso. O diba, hindi ka na nahirapan. Ito na pala yung tinapa natin. O diba, tinapang-tinapa ang itsura. Inulit ko lang po yung process, 2 steamer kasi na isda yung gagawin ko. Hindi ko na pinakita dahil masyadong mahaba. At ayan, si Papang na nga ang naghugas sa lahat ng mga ginamit ko dahil naglalaba nga rin ako that time at wala na akong time maghugas bakas dyan. Based pala dun sa napanood ko, nagpapakulay pala dito sa ating tinapa ay yung bigas at saka yung asukal. Pero pwede nyo rin palang gawin yung asukal at saka yung tsaa lang. Na-try ko nga iyon nung second time at okay naman, nagkukulay naman talaga at maglalasang tinapa pa din. Kung tatanungin nyo mga pamilya kung anong lasa, I promise tinapang tinapa talaga at masasabi kong I'm proud of myself. Kung hindi na ako bibili ng tinapa, magbebenta na lang ata ako. Charot! So hanggang dito na nga lang mga pamilya. Salamat na nagsakak na binuyam dahito. God bless!